Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw po sa atin lahat mga kakampi. At syempre nandito naman po tayo, Lunes na Lunes. Nandito naman tayo sa ating balitang halian. At syempre tingnan muna natin ang ating mga kakalsadahan. Ayan, malinis na malinis. Pera na lang yung Mindanao, di ba? Okay. Ayan, tingnan natin. Pwede. Pero ang Bukaw, mukhang may ulan ata, no? Pero tingnan natin, ano nga ba ang ulat ng ating panahon sa araw na ito ng Lunes. Ulat panahon tayo. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras at update na rin sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So kanina madaling araw sa alas 2 ng umaga ay tuloy na naging isang bagyo itong low pressure area na ating minomonitor. So binigyan natin ito ng local name or domestic name na Juaning. Itong tropical depression na ito, kaninang alas 4 ng umaga, huli itong namataan sa layong 520 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Yung movement nito ay north-northwestward sa bilis sa 10 kilometers per hour. So papalayo ito sa ating bansa at wala itong direktang epekto sa ating panahon ngayong araw. Samantala, ito namang isa pang bagyo sa labas naman ng ating PAR sa may West Philippine Sea na nasa labas na ng ating monitoring domain. Ay malayo ito sa ating bansa pero yung trough o yung extension nito ay umaabot sa kanurang bahagi ng Northern and Central Luzon. Kaya posible tayong makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan as well as yung mga kaulapan na may kasamang thunderstorms dito sa areas ng Ilocos Region, Zambales, at sa Bataan. So, humina na rin yung epekto ng habagat. So, sa ngayon, umiiral na lamang ito sa kanurang bahagi ng Southern Luzon. So, for Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ngayong araw, dahil malayo nga itong bagyo, walang direktang epekto sa atin, makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon, fair weather conditions, maliban na lamang sa mga biglaan at panandaling pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. At ito naman yung ating latest track and intensity forecast para kay bagyong Juaning. So, malayo nga itong si Juaning sa ating bansa. Wala itong magiging direktang epekto sa ating panahon sa mga susunod na araw. Hindi rin natin ito inaasahan na hahatakin or palalakasin yung ating southwest monsoon o yung hanging habagat. Gayunpaman, ay mapapatuloy yung generally northward na paggalaw ni Juaning hanggang mamayang gabi. And then, after that, magiging north-northeastward yung paggalaw nito. Patungo dito sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So, dahil mananatiling malayo itong si Juaning sa ating bansa, hindi tayo magtataas ng tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating kapuluan. So, mapapanatili ni Juaning itong tropical depression intensity throughout the rest of the forecast period. Inasahan natin na posibleng lumabas si Juaning ng ating Philippine Area of Responsibility by mamayang gabi or bukas ng madaling araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so itong ang kanlurang bahagi ng Northern and Central Luzon, so sa mga areas ng Ilocos Region, Zambales at sa Bataan, magpapatuloy yung mga kaulapan at mga kalat-kalat at pag-ulan na dulot nitong trough o yung extension ng tropical depression sa labas ng ating PAR dito sa may West Philippine Sea. So, inasahan natin ang improving weather conditions possibly later in the day, pero ngayong madaling araw, asahan natin na magpapatuloy yung mga pag-ulan over portions of Northern and Central Luzon.
Samantala, ay humina na rin yung hanging habagat kaya magpapatuloy na itong fair weather over most of Luzon. So Metro Manila and the rest of Luzon, so itong areas ng Cordillera, Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, buong Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region. Asahan natin itong maaliwalas sa panahon ngayong araw para magdala pa rin tayo ng payong dahil posible pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, hindi umaabot yung habagat over Visayas at Mindanao pero posible pa rin itong makaapekto over Palawan. So, fair weather conditions pa rin ating inaasahan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papagurin. At samahan lamang yan ng mga pulupulong pagulan na may pakulog at pakilad na dulot ng thunderstorms. So, yung mga pagulan na ito, kadalasan nangyayari sa dakong hapon o sa gabi. So muli, inulit ko po, walang epekto yung bagyo sa atin, so makapapatuloy itong fair weather sa malaking bahagi na ating bansa. Sa kalagayan naman nating karagatan, sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan over most of the country. Pero gayon pa man, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorms na yung mga pagulan sa ating mga dagat baybayin, asahan natin yung mga pagbugso ng hangin, kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. Para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so starting tomorrow, Tuesday hanggang sa Friday, ay magpapatuloy yung maaliwalas sa panahon ngayong araw over most of the country. Para yun nga, itong western section ng northern and central Luzon, asahan natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero starting tomorrow, mababawasan na yung mga pag-ulan over northern and central Luzon. Pero makakaranas naman tayo ng mga kalat-kalat na thunderstorms as well as yung mga kaulapan dito sa silangang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Bunsod yan ng salubungan ng dalawang hangin na nanggagaling sa magkaibang direksyon. So ito yung tinatawag nating convergence. Kung in meteorology, kung nakakaroon po tayo ng convergence, ay dito nanggagaling yung ating mga kaulapan o yung mga thunderstorm clouds. So inaasahan natin starting tomorrow, dahil sa convergence na ito, posible tayong makaranas ng cloudy skies o yung maulap na kalangitan at mataas sa tsansa ng mga pag-ulan dito nga sa silangang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. So pagsapit ng Miyerkules hanggang sa Biyernes, dahil sa convergence na ito, mas rarami pang mga areas yung mga karanas ng pag-ulan. So malaking bahagi na or buong Visayas na as well as itong Mindanao, pati na rin itong buong Southern Luzon. So areas ng Mimaropa as well as Bicol Region ay makakaranas ng mga pag-ulan. So mostly yung mga pag-ulan na ito focus dito sa areas na ito, itong northern portion ng Mindanao in particular. So itong mga rehiyon ng Zamboanga Peninsula, northern Mindanao at Caraga, over the next few days sasaan po natin yung mga pag-ulan. So dulot po yan ng convergence, yun nga, yung salubungan ng dalawang hangin na nanggagaling sa magkaibang direksyon. Samantala sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ay magpapatuloy itong maaliwala sa panahon. So, ayun nga, mananatiling malayo itong si Bagyong Juani sa ating kalupaan. Generally, pahilaga yung paggalaw nito. So, lalabas rin ito ng ating PAR possibly ngayong gabi or bukas madaling araw. At mababawasan na rin yung mga pag-ulan na dulot ng trough extension ng itong isa pang bagyo dito naman sa may West Philippine Sea sa labas ng ating PAR. So, fair weather natin inaasahan over most of northern and central Luzon, including Metro Manila. Pero gayon pa man, magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil posible pa rin yung mga usual na afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulot panahon, lalong-lalo na yung ating mga rainfall advisories, thunderstorm advisories, or yung mga heavy rainfall warnings na ini-issue ng ating Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palagi bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamin Lagulat. Ayan. At balik tayo sa ating mga balita. Sa ating balitang tidbits. Balitang tidbits. Nananawagan
ang abogado ng isang pulis na sangkot sa kaso ng missing sa bungero. Ayon sa DOJ na ipapasubpi na umano'y hawak ng affidavit ng Criminal and Investigation Detection Group na makakatulong sa depensa ng kanyang kliyente. Sa 3 pahinang liham kay Prosecutor General Richard Anthony Padulyon nitong August 15, ni Attorney Bernard Vitriolo, abogado ng PSMS Joey Encarnacion, sinabi nito na hindi dapat ibatay ang anumang investigasyon sa piniling ebidensya lamang ng isang ahensyang tagapagtupad o tagapagpatupad ng batas tulad ng CIDG. Sa halip na itinatapon po kung saan pinungkahi ni House Committee on Metro Manila Development at Caloocan City Representative Dean Asistio na bilhin na lang ito ng 10 kada kilo. Ipinaliwanag ni Asistio na ang kanyang konseptong kita sa basura ay sa pamamagitan ng pagbili ng LGU sa basura ng mga residente sa kanilang lugar para i-recycle. Pinuri naman ni Senador Erwin Tulfo ang mga e-wallet firm sa pagsunod dito sa 48 o 48 oras na ultimatum ng Bangko Sentral ng Pilipinas simula noong August 14 upang alisin ang mga link ng online gambling sites sa kanilang mga mobile application. Ani Tulfo, pinupuri natin ang hakbang ng mga e-wallet company na i-delink ang mga online gambling sites mula sa kanilang mga platform. Isa itong patunay na handang makipagtulungan ang pribadong sektor sa gobyerno sa paglaban sa lumalalang problema ng online gambling addiction sa ating bansa. Ani Tulfo, Chairperson ng Senate Committee on Games and Amusement. Tatlong uri ng porridge sa Pilipinas ang naitala na kilalang International Food Guide na Taste Atlas. Nasa top 100 porridges in the world ang paborito ng mga Pinoy arroz caldo. Ang second placer, lugaw na nasa pang-10 at sampurado sa ika-19 na talaan ng top 100. Demoralisado ang mayorya ng mga opisyal ng liderato sa DILG, Secretary John Vic Rebulla, dahil wala itong alam sa kalakalan ng uniform services. Ito ang nilalaman ng kumakalat na manifesto mula sa umano'y sa mga uniform services, kabilang ang PNP, Bureau of Fire Protection, at Bureau of Jail Management Penology. Tahasa namang sinabi ni Malabon City Mayor Jenny Sandoval na hindi sila titigil hanggat hindi nagtatagumpay at naabot ng bawat Malabuenyo ang kanilang mga pangarap. Sa kanyang ulat sa Malabuenyo 2025 sa Malabon Sports Center, sinabi ni Sandoval na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga priority program, kabilang edukasyon, kalusugan, kabuhayan, trabaho, negosyo, pabahay at infrastruktura upang may taas ang antas ng pamumuhay ng bawat Malabuenyo. Sa isang motel naman sa Caloocan, natuntun ng mga tauhan ng Caloocan City Police, Zambales Police Provincial Office at Police Regional Office 3, kamakalawa ang mag-lead-in na sinasabing suspect sa pamamaril at pagpatay sa 2 babae sa Zambales itong nakaraang Huwebes. Ayon kay Northern Police District Director Police Brigadier General Jerry Protasio, ang mga suspect na sina alias Jinky, 30 years old, at alias Benedict, 34 years old, ang itinurong suspect sa pagkamatay ng alias Kangkang, 24 years old, at sa isang alias Lengleng na kapwa police asset. Bulabog naman ng QCPD, sinuyod
ng Quezon City, Quezon Police District. Dalawang lugar sa Novaliches na kung saan nasa 66 pasaway ang kanilang binitbit sa patuloy na implementasyon ng Oplan, Galugan at Bulabog. Dalawang hinihila namang dayuhang Korean national ang kapwa nasawi ng pagbabarin matapos na pagnakawan ng hindi pa nakikilalang riding in tandem sa Malate, Maynila nitong Berries ng gabi. Ayon sa ulat ng Manila Police District Homicide Section, walang nakuhang pagkakakilanlan o identification card ang mga biktima. Inilarawan ng isa sa 3 o hanggang 35 taong gulang na nasa 5'5" ang taas, nakasuot ng itim na t-shirt, itim na shorts, may tattoo na dragon sa likod at nakasuot ng itim na sapatos. Ang isa ay nasa 20 to 25 years old, 5'4" ang taas, nakasuot ng green t-shirt, puting short at sapatos. Yan ang ating mga tidbits, balita. Ang aabangan po ninyo sa ating balita, COA inutos ang fraud audit sa flood control project sa Bulacan. Soto kay Cheese. Mandatory drug test sa Senado. Defense team ni Duterte naghahanda na sa ICC hearing. Guilty sa quarry case. Tingnan natin ha. South Africa ang tiklo sa 47.6 million shabu sa NAIA. Ibang dayuhan timbog sa beer, luncheon meat na may ibang tama. Halos 1 bilyong pisong illegal na droga na nasamsam ng PIDEA. Kaso ng leptospirosis bumaba. Kaso ng dengue tumaas. Bago tayo magdire-diretso, RB, tayo muna ay paalala. Meron ba tayong mga report sa labas? May paalala muna tayo. Ang human trafficking ay isang makabagong paraan ng pang-aalipin. Ito ay paglabag sa dignidad ng tao. Ito ay isang krimen. Ang human trafficking ay ang pagkuha at paglilipat ng tao sa pamamagitan ng dahas at panglilinlang upang pagsamantalahan sa paraang prostitusyon, pornografiya at iba pang uri ng sexual na pananamantala, pang-aalipin o sapilitang paninilbihan, mail order bride o pag-aalok ng kasal sa isang dayuhan at ng Filipina na may kapalit na bayan, pagtanggal at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, pagkuha at paggamit ng bata para sa iligal na gawain, kabilang ang pagsali sa mga armadong pakikibaka, o pag-aampon ng bata upang sila ay pagsamantalahan. Sama-sama nating labanan ng human trafficking. Laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Tumawag o mag-text sa 1343 Action Line o dumulog sa anumang ahensyang miyembro ng Interagency Council Against Trafficking. Okay. Sa ating mga balita, ipinagutos ng COA o Commission on Audit ang pagsasagawa ng audit sa flood control project sa Bulacan bilang bahagi ng hakbang ng pambansang gobyerno na panagutin ang mga responsable sa mga pumalpak na proyekto kontra baha sa iba't ibang panig ng bansa. Ang utos ay nagmula sa COA, Chairperson Gamil A. Cordoba, bilang pagsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos na imbestigahan umano ang irregularidad sa flood control program ng pamahalaan.
Sa memorandum na inilabas, binigang diin ni Cordova na dahil sa seryosong isyong binanggit ng Pangulo hinggil sa pagpapatupad ng mga proyektong ito, particular sa Bulacan, ang fraud audit ay isang agarang pangangailangan. Sakop ng audit ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highway. Sa Bulacan, madalas bahain, kung saan umaabot sa 44 billion pesos ang inilaan ng gobyerno, ang pinakamalaking tipak sa buong Region 3 o 45% ng kabuang pondo. Sa kabuuan, nakatanggap ang Central Luzon ng 98 billion pesos mula nitong nakaraang Hulyo taong 2022 hanggang Mayo 30, 2025, katumbas ang 18% ng kabuang 548 billion pesos na pondo sa flood control project sa buong bansa. Iniutos din ni Cordova ang lahat ng supervising auditor at audit team sa mga DPWH District Engineering Office sa Region 3 na agad isumiti ang lahat ng kaugnay na dokumento para sa pagsasagawa ng fraud audit. Sa pagbisita ng Pangulo sa Kalumpit, Bulacan, nakita niyang mismo ang proyekto sa ilog na idiniklarang tapos na, ngunit hindi pa pala kumpleto. Formal namang hiniling ni Senate Minority Leader Tito Soto III kay Senate President Francis Chis Escudero na magpatupad ng mandatory drug test sa Senado matapos umano'y paggamit ng marijuana ng isang staff. Saad ng liham ni Soto, to maintain a drug-free workplace, I am asking that the mandatory random drug test be immediately conducted in the Senate in accordance with the pertinent police order in place. Yan ang binanggit ni Soto sa kanyang liham. Matitiyak din aniya na ang magpapanatili ng moral, kausayan, integridad na dapat makita sa mga nagseserbisyo sa gobyerno. Ayon kay Soto, noong siya ang Senate President ng 18th Congress, nagpatupad siya ng random drug testing upang matiyak na drug-free ang Senado. Nauna namang inutos sa Escudero ang investigasyon sa umano'y paggamit ng marijuana ng isang staff ni Senator Robin Padilla. Pinangalanan naman ng Senate Office of the Sergeant at Arms ang dating actress na si Nadia Montenegro. Ayon sa isang staff ni Senator Pampilo Lacson ay siya ang nasa ladies room nang maamoy ang marijuana umano sa lugar. Mariing namang itinanggi ni Montenegro ang akusasyon, bagamat aminado siya na may dalang vape sa kanyang bag. Nakalib of absence si Montenegro habang nagsasagawa naman ang investigasyon ang tanggapan ni Padilla. Naganda naman ang team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagdinig sa susunod na buwan sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Vice President Sara Duterte, muling harap si Duterte sa ICC Pre-Trial Chamber 1 para sa confirmation of charges. Hearing na sisimulan sa September 23, kaugnay sa kasong crimes against humanity. Naghahanda sila para sa confirmation of charges. Maaring narinig ninyo na at ang ilan sa inyo ay maaring magplano pumunta sa The Hague sa September 23 para sa confirmation of charges. Tapos, naghahanda na rin ang mga abogado. Yan ang pahayag ni BP Sara sa pakipagpulong niya sa Filipino community sa Kuwait noong August 15. Bukod pa rito, may panibagong ifa-file na dokumento sa ICC na pinaghahandaan rin ng defense team na hindi na idinitalya ni BP Sara. Sinabi rin niya sa speech
Streets na may nauna silang inihaing apila kaugnay sa kinukwestiyong jurisdiksyon ng ICC sa nais na interim release ng kanyang ama. Pinatulan naman ng guilty ng Office of the Ombudsman sa kasong katiwalian si Nueva Ecija Governor Aurelio Umali. Bunsod ng irregular na pag-issue nito ng 205 quarry permits na walang environmental compliance certificate. Mula sa Department of Environment and Natural Resources nitong nakaraang 2014 hanggang 2016. Sa desisyon ng Ombudsman, si Umali ay napatunayang lumabag sa Section 25-2 na Republic Act 6770 o MB Act of 1989 at Section 10B Rule 3 ng Administrative Order Number 7 ng Rules of Procedures ng Graft Court. Kaya sinuspindi ito ng 1 taon na walang sweldo. Ang kaso ay nagugat sa isinampang reklamo ni Robert M. Duldulao sa Ombudsman kung saan ibinunyag nito ang pag-hokus-pokus umano ni Umali sa 205 commercial sand and gravel permits na ibinigay sa mga hindi kwalipikadong haulers at walang ECC mula sa Mines and Geosciences Bureau ng DENR. Ang hatol kay Umali ay base sa rekomendasyon na isinumiti ni GRAP Investigation and Prosecution Office 3 kay Lani P. Tagulao Marquez sa opisina ni Assistant Ombudsman Pilarita T. Lapitan at inaprubahan naman ni Ombudsman Samuel R. Martires sa pamamagitan ni Deputy Ombudsman Dante F. Barba. Iginit din ang Ombudsman na sumablay din ang provincial government sa pamumuno ni Umali ang mag-remit ng tamang koleksyon para sa nakukuhang buwis sa quarry. Diyan niya katanggap-tanggap ang idiniklarang quarry collection ng Kapitolyo ng Nueva Ecija itong nakaraang 2014 hanggang 2016. Malakas din sa ulat ng COA na kulelat sa quarry collection ng Nueva Ecija na umaabot lamang sa halos 400,000 pesos ang idiniklang kita nito noong 2022. Nasa 1 million lamang ang kinita noong 2023. Malayong malayo umano ito sa projection ng paniningil ng buwis sa quarry. Ibog naman ang isang South African national matapos na makuhanan ng 47.6 million pesos na halaga ng shabu sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 itong Sabado, ika-16 ng Agosto. Ang suspect na si alias Anthony, 43 years old, ang dumating sa Nayada kung alas 7:30 ng gabi sakay ng Cathay Airways Flight CX748 mula Hong Kong. Sa kustodiya naman ng Philippine Drug Enforcement Agency sa ngayon sa laboratory service ang naturang illegal na droga para sa qualitative at quantitative examination at disposition. Naharap na ang suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2022. Samantala, arestado sa mga tauhan ng Criminal Investigation Detection Group ang 5 Chinese national at 2 Pinoy dahil sa pagbibenta ng puslit na beer at luncheon meat na umano'y may kakaibang tama. Ayon kay CIDG Director Brigadier General Christopher Abrahano, ang mga beer at luncheon meat na nakumpiska sa ikinasang raid sa barangay Marcelo sa Parañaque City ay hindi nakarehiso sa Food and Drug Administration. Nagugat ang operasyon sa ulat ng talamak na bentahan ng mga smuggled na produkto sa bansa. Sa bisa ng search warrant, inasok ng CIDG ang warehouse
o pinasok ng CIDG ang warehouse sa Parañaque City at kinumpiska ang 500 case ng snow beer at 300 kahon ng Meining pork luncheon meat na abot sa 1.1 million pesos. Isinailalim sa pagsusuri ang mga produkto upang matukoy kung anong uri ng tama ang dulot ng mga ito sa kalusugan ng publiko. Inihanda ng kasong isasampa laban sa mga suspect. Tinataya namang halos 1 bilyon ang halaga ng drogang nasamsam ng PIDEA at iba pang law enforcement agency sa loob lamang ng 1 linggong operasyon. Ayon kay PIDEA Director General Isagani Neres, ang operasyon na isinagawa mula Agosto 8 hanggang 15 ay bunsod na rin ng koordinasyon ng mga barangay officials at mga informant na nasa 9,999.6 milyong halaga ng droga ang nasa kustodiya ngayon ng PIDEA. Kabilang sa lugar na sinusuyod ng PIDEA ay ang Maribeles, Bataan, San Pablo, Laguna, Carmen, Davao del Norte, Antipolo City sa Rizal, Mandawi City sa Cebu, Tagbilaran City, Bohol, Dumaguete, Negros Oriental at Parang Maguindanao. Bukod dito ang mga nadiskubre at sinirang marijuana plants sa Cordillera at Kibungan, Benguet. Kasabay dito nasa 135 na drug personalities ang naresto na kinabibilangan ng 85 tulak, 17 ang drug den operators, 26 ang drug den client at 7 drug users at possessors. Ikinatawa ng PIDEA Director General Isagani Neres ang matagumpay na operasyon bilang patunay ng walang kompromisong paninindigan ng gobyerno laban sa illegal na droga. Samantalang bumaba ng 10 ang naitalang leptospirosis cases kada araw simula noong August 10 hanggang 14 o ikukumpara sa halos 200 na kaso kada araw noong August 3 hanggang 9 ngayong taon ayon sa Department of Health. Sa kabuuan, meron ng 3,752 na kaso ng leptospirosis mula Hunyo 8 o 1 linggo matapos ideklara ang tag-ulan hanggang Agosto 14. Nanatili naman naka-alerto ang mga DOH hospitals habang activated na ang 49 na leptospirosis fast lane sa buong bansa. Paalala ng DOH agad na magpakonsulta sa mga naturang fast lane o sa inyong health center o ospital na kung sakaling nalubog sa baha o na-expose sa putik ngayong tag-ulan para ma-assess ang inyong risk level para sa tamang gamutan. Ilan sa mga sintomas ng leptospirosis ay ang lagnat, sakit ng ulo, panginginig, pananakit ng likod o binti, at pamumula ng mga mata. Samantalang bahagya namang tumaas ang kaso ng dengue. Ang bagyang pagtaas sa kaso ng dengue ay naitala nitong nakaraang Hulyo, 13 hanggang 26 na umabot sa 15,091. Matatandang ito ang linggo ng maramdaman ng epekto ng bagyong Krising, Dante at Emo. Sa nasabing linggo, mas mataas ng 7% ang kaso ng dengue kumpara sa naitalang kaso mula Hunyo 29 hanggang Hulyo 12 na umabot sa 14,131. Yan ang ating mga balita. Magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Abangan ninyo kung may mga magagandang job, mga trabaho
sa ating trabaho patrol. Kumusta? Paalis ka na ba? Kung paalis ka na kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng OFW, ng employer at ng ahensya. Ito ay pinipirmahan ng OFW at ng illegal na kinatawan ng ahensya bilang patunay na sila ay nagkakasundo sa nakasaad sa kontrata na may kinalaman sa pagtatrabaho ng OFW sa magiging employer nito. Bakit mahalaga na may kontrata? Ang kontrata ay isang proteksyon ng mga OFW dahil nakasaad dito ang kanilang mga karapatan, katungkulan, kalagayan ng pagtatrabahuhan, termino ng kontrata at benepisyo ng OFW. Ang di pagsunod sa kontrata ng sinumang partido ay isang paglabag sa batas at maaaring batayan ng paghabla ng kaso. O ano kabayan? Handa ka na ba? Huwag kalimutan ng iyong kontrata ha! Ingat! Okay, yan. Punta na tayo sa ating mga hiring. Studio 85, kailangan nila ng mga domestic helpers for Hong Kong. Ayan, so meron silang mga ano to, RB to yung mga ano to, mga interview. Okay, paano sila mag-a-apply? Basic requirement 24 to 43 years old with or without passport, first timer or ex-abroad, pwede dyan. Hong Kong po yan, maganda. Mas mataas ang sweldo. At malapit lang. Okay, next. Ayan, pwede kayo pumunta sa Studio 85. Pasok mo na doon, sinagot lang ako. Ayan, second to fifth floors, commercial building. Main office ha, 2118 Corner Lebrisa Street, Hilpuyat, Pasay City. Ang perido naman ay nangangailangan, ito po mga pinapakita natin dito, kailangan i-check nyo pa rin po sa DMW. Para mas alam na alam niyo. Okay, job opportunities for Hungary. Ayan, ang pangit. Machine operator. Must have at least 2 years of relevant experience in metal fabrication company or carpentry industry. Lalaki po, kailangan nila lalaki. Okay. Okay, sige. Ang period po ay inyong matatagpuan sa Unit A and B, 1845, Dian Street, Corner Boyle Street, Palanan, Makati. Ayan. Mag-ingat po kayo. Lahat ng babanggitin natin dito, hindi kayo dapat magbayad ng processing fee. No fees in any form and or purpose will be collected from the applicant. Next. Staff House, Saudi Arabia po. Kailangan nila ng mga sa Siwar to, Siwar. Store associate. Yan. At least 2 years experience in the same field. Experience in sales for chocolate product is an advantage. Bakit wala lang? Branch sila ay nasa number 43 West Point Street, Cubao, Quezon City. At nandun din sila sa Gonzales Compound, Gorordo Avenue, Laug, Cebu City. Magsaysay Global, yan, Careline, Registered Nurses, USA awaits you.
You can apply. Yan, buksan po ninyo yan. Ayan, scan the QR code at doon po kayo mag-a-apply. Tandaan po natin, no fees. Walang nagkukolekta sa inyo pera. Okay. Ang Magsaysay Global ay nasa 7th floor, Times Plaza Building, UN Avenue Corner, Taft Avenue, Metro Manila. Pero mga Magsaysay. Yan. Ano mga kailangan? O nga pala, sorry. Registered nurses. Okay. Hiring naman ngayon. Work in Mexico. Wow. No placement fee, Processing and interview fees. Wala po lahat. Technician, engineer, associate, senior engineer, supervisor. Ang employer ay Winstron sa Mexico naman. May Winstron din dito sa Subic. Yan, okay. Qualification, ito naman santo, qualified. Hi-Quest we are inviting candidates who are graduate of following courses: electrical engineer, mechanical engineer, industrial engineer, computer science, technology, mathematics, statistics, information, technology, business management. Applicant with or without work experience are encouraged to apply. Business management, at least 1 year related work experiences. Okay, next. Okay, how to apply. Scan our official QR code. Masyado malaki doon, Arvin. Fill out the secure online application form. Check your email for updates. Ayan po. Yan yung scan the QR code sa sinasabi. Okay, ang iQuest official sa Pampanga. Manila office, nasa Unit 302 hanggang 305, 410. Bareb Mansion, #1679, number 1679A, Mabini Corner, Malbar Street, Barangay 699, Malate, Manila. Sa Pangasinan, nandun po sila sa 2nd floor, Galaxy Prime Building, 543, Tapuac District, Dagupan. At branch, nandun sila sa 2nd floor, Limbo Building, Corner Sanson F. Ross Street, San Francisco District, Pagadian City. Sa Dumaguete, Unit B, Faustina Street, Clayton Homes, Clayton, Daro, Dumaguete City. Yan po ang iQuest. May interview dates. Yan, August 2025. Ano mga interview dates, RB? Basta August lang. Real Asia, Human Resource Incorporated, looking for... Okay, ano pa kailangan? Machine operator, male and female, farming male, automotive maintenance work, male with driver's license. Okay, ito naman, orientation, face-to-face, 2nd floor, Keystone Building, 2020, Senator Hill Puyat Avenue, Makati. Monday, Wednesday, Friday po, 7:30 a.m. start. Yan po ilalagay, yan po. Phil Asia. Kasi pwede mo nga doon, yan sabi niya, yung sa balik mo kanina. Ayan, anong gagawin dito? Orientation. Okay, positive attitude daw kailangan, 20 to 32 years old, male. Ayan. Kailangan wala kayong tatuan o previous operations. Ano ba trabaho mo? Ayun, looking for urgent this coming August. Itong August, machine operator, male and female, farming male, automotive, maintenance work. Okay, yan. 2nd floor, Keystone Building, 2020 Senator Hill Puyat Avenue, Makati. Next.
po ang PhilAsia. Best deals for nurses so far. Bound for Saudi Arabia, ang mga nurses specialist na ang EGMP. Okay, next. Ayan, ang kailangan nila ay ER, ICU, CCU, PICO, NICO, and others related to critical units. Babae at lalaki with a valid PRC license, minimum 2 years experience in ER, ICU, CCU, PICU, NICO, and other related critical units. Unang sweldo, yan. Pataas pa yan, ha? Pwede ba? Saudi Riyal is 5,000. Okay, nasa third floor, MJ Building, 1175 Gino Rosa, sabi niyo, Makati Metro, Manila. Okay, you can submit your CV to hr@egmpjobs.com. Play muna kayo pag ganyan. Vices. International Placement Corporation. Ito yung papuntang Belgium. Right, next. Ayan, for manpower pooling muna daw po kayo. CNC machine operator, lathe milling, maintenance technician. Next. Okay, pre-online orientation ongoing. Call Miss Mary Claire L. Samadan. You can apply sa number 490 San Martin de Porres Street, San Antonio Valley 1, Parañaque City, Metro Manila. Okay, scan nyo po yan, o yan. Okay, third officer naman ng CF Sharp. Ayan po, kailangan makita ninyo. Must have 1 year experiences as third officer on tanker vessel. Navigational watchkeeping, safety equipment maintenance, and assisting with cargo operation under the chief officer's supervision ensures compliance with safety and environmental regulations, especially related to tanker operation. Tanda po natin, no placement fees at yung mga binabanggit namin dito, i-check din po ninyo sa DMW, mas maganda. Okay? Okay, ayan. Meron pa, Harvey. Ang CF Sharp crew management is nasa 290 Casa Rocha Building, General Luna Street, Intramuros, Manila. Skyborn. Kailangan nila ng carpentero, aluminum fabricators, structural steel fabricators, waterproofer, scaffolders, construction technician. Okay, you can scan the QR code kanina po. Apply kayo sa september@yahoo.com. Apply.september@yahoo.com. Bago to, Prudential Employment Agency. Free 4 days automotive training course to Japan. March 19, August 28 hanggang August 31. Libre yan. Wala kayong babayaran. Next. Yan, automotive mechanics. The demand for automotive maintenance work exceed 250 workers yearly. Applicants who are passionate in the automotive industry. Applicants who are eager to work in Japan in the field of automotive maintenance. Applicants who want to improve their car maintenance skills in Japan. Applicants who have NC2 holder or basic PMS experience or at least a minimum of 1 year work experience. Age qualification, 20 to 28 years old. Applicants who are interested to work in different contract duration, 3 years, 8 years, and 10 years contract.
Free 4 days training, dormitory stay in stay in is required. Food, libre to. Three times meal a day. Nasaan ba siya? Ito, nasa Unit A and B, ground floor, second floor, and third floor, Manahin Corporation, Building 70 Gloria Diaz Street, BF Resort Village, Talon 2, Las Piñas City, Metro Manila. Ayan po, you can call that number. Oh. Okay, now hiring for Taiwan. Meron din sila Taiwan. Laboratory technician, graduate of BS Chemical Engineering or BS Chemistry and experience working in laboratory. Yan po, Skyboard International. Yan, nasa yan, pareho sila. Nasa 1679 Dian Street, Barangay San Isidro, Makati City. Lahat po na pinabanggit natin dito sa ating program ay wala po kayong babayaran dapat At syempre, you can visit DMW. Thank you very much, Sir Nica Mel Sanchez. So, kamusta ka na? Good work po, ma'am. Thank you po, Papasukan ko po yung www.pinconsortium.com, pilconsortium.com. So, ito po yung likod sa Nicodemus. Maraming pong salamat. See you tomorrow. Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ang mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat ka, bayan!